Lods, bakit biglang kayo mag-alis? Lods, bigla alos kasi bad news, Lods. Ano? Wala na sila ng juicy. Ha? Patay na. Uy. Kanilang umaga lang. Ako. Yung misis yung ano, yung mga anak niya. Wala na sila ng juicy. Kaya pala matamlay ka kanina. Habang nag-ano ka, punta ka, naligo ka, matamlay ka kanina. Wala ko sa sarili. Eh, Balitaan. yung pala yun. Tagal natin kinaya sila ng juicy. Talagang wala na, hindi na niya kinaya. Hindi na kinaya yung sakit niya. Malala na kasi. Kaya habang andito ako, kung nagmamadilisan ako para maabutan ko pa ng buhay siya ng juicy. Balitaan ko naman ngayon, wala na, patay na. Kaya pala kanina parang nagmamadali kayo kanina, no? Oo. Madali kami sa pag-ano. Kailangan makapunta kami ngayon kasi ano, hindi pa doon na ano sa ano, sa... Hindi pa na-embalsama. Hindi pa na-embalsama, hindi pa nadala sa ano, sa... Hinintay pa yata ako. Oo, inantay ka niyan. Dapat makahabol kayo. Oo, dapat makabal ako ngayon. Condolence pala, ano, Lods, sa ano, sa pamilya ni Nanay Juicy. Masakit naman pero kailangan natin tanggapin. Alam ko, naramdaman ko, sobrang lungkot mo ngayon, eh. Oo, sobrang lungkot naman kasi... tagal natin isang teto na lang. Gusto natin mag-boy pa siya. Wala natin ngayon ako kasi Diyos na yung nag-ano sa kanya. Diyos na yung nag-decide. Decide na talaga hindi na nakinaya. Kaysa magtiis siya, kaysa magsakripisyo sa kanya sakit, habang buhay pa siya ay talagang nadaman yung sakit. Habang buhay pa siya ay talagang nagsakripisyo siya. Ginawa ng Panginoon, talagang hindi na siya pinapahirapan. Kasi mahirap yun eh, yung buhay ka pa at nabubulok ka na. Oo, mahirap yung yun. ganun, Tapos, naramdaman pa yung sakit. Hindi ka pa nakapagsalita. Kaliwaan pa yung sakit. Hindi ka pa nakapagsalita. Ang hirap niyan. Hindi mo na sabihan na agay, saan sakit? Ano nyo ko? Hindi ka pa makapag-share ng sakit mo. Parang nakakaawa si Nanay Juicy nung... Napansin ko na ganyan yung kamay oh. Siguro yung Sobrang sakit yan. sobrang sakit na ganyan. Ginaganyan yung ano kamay niya. Sobrang sakit na. Feel na feel niya yung sakit. Pero ano ako sa kanya, bilib ako kasi parang kinakaya niya yung sakit eh. Malakas yung fighting spirit Hindi ni man siya Nanay napikit Juicy. na yung gano'n, no? Hindi siya napikit ba na? Oo, yung iba nga. Tayo ay nahihirapan, pag napipikit tayo sa sakit. Napikit. Pero siya parang, ganyan lang siya, oh. Ginaganyan yung kamay niya oh. Ginaganyan niya. Ganyan lang yung mata niya, oh. Yun, para sa akin. Pero nakita ko yung kamay niya, nakaganyan lagi oh. Oo, yun, masakit na yun. Masakit yun. Tinitiis niya lang talaga. Kung nasan man si Nanay Juicy, gabayan ka lang ni Nanay Juicy, ano? So ngayon pupunta namin sa bahay nila. Hinintay ako niya. Kaya di mo na bigla sa ano, sa burol, tawag dyan? Sa Purinarya. Purinarya. Siguro hinintay ako. Kaya pala nagmamadali kayo, ano? Tapos kanina napapansin kita, malungkot yung mata mo. Oo. Ito naman, sino bang masaya sa Oo. balitaan mo? Kasi matagal mo yung nakasama, Lods. Pero, tanggapin na lang natin. Ang buhay natin ang hirap ng si Diyos. Siguro, hindi na siya pinapahirapan ng Panginoon. Nakaroon ng Panginoon sa kanya. So, siya na mismo. Kinaawaan na yun ng Diyos, ano? Oo. Siya na mismo ang nag-decide sa buhay niya. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya talaga. Kailangan ko na magpahinga. Ganun. Pero sa kaloob mo, kahit masakit, Kasi tanggap. nakita natin nahihirapan siya. Pero sa kaloob-loob mo, kahit masakit, tanggap mo naman sa kalooban mo. Hindi mo natin pwede na ibabalik ang buhay. Wala na. Siguro mas masaya pa si Nanay Juicy sa piling ni God. Oo, ngayon masaya na siya. Mas masaya. Hindi na siya nahihirapan eh. Hindi na siya nahihirapan. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Kasi nahihirapan ka doon sa sakit mo. Pahirapan ka, unti-unti kang pinapahirapan. Yun ang sakit. Anong gustong maging mensahe kay Nanay Juicy? Alam ko, narinig tayo ni Nanay Juicy. Kaya Nanay Juicy, alam ko nasa kamay ka na ni Lord, nasa kamay ka na ng Panginoon. Alam ko kasama mo na si God ngayon. Sana gabayan mo lang ako sa mga gagawin ko, pagtulong. Sana andyan ka parati. Sana ikaw na mag-guide sa akin, Nanay Juicy. Alam ko andito ka ngayon. Pinapanood mo kami. Dito si Nanay Juicy. Siguro naman ay, hindi ka nagtatampo sa akin kasi simulat noon hanggang ngayon, hanggang sa buhay mo, andyan pa rin ako para sa'yo, hanggang sa kulang hininga mo.
andyan pa lang ako para sa'yo na hindi kita pinabayaan, andyan pa rin support ako sa'yo. So, alam ko na hindi ka nagtatapos sa akin, alam ko masaya ka sa ginagawa ko. Ayan, ramdam mo yan na Josie na parang parang kapatid nito rin kay Josie. Parang yung support ako andyan para sa kanya. Kaya kung saan ka man ngayon na Josie, kung nakita mo man kami ngayon, sana maging masaya ka na nakapili mo doon. Alam ko naman na isa ka sa mga ni Lord God kasi napakabait din na Josie. Oo, talaga napakabait ni Nanay Josie. Masayahin. Masayahin. Kahit may mga problema si Nanay Josie, di mo halata. Masayahin. Yung problema ni Nanay Josie, parang inaano niya lang, nilalaroan niya lang yung problema niya. Alam ko nasa kamay na siya ni Lord yun. Komportable siya. Kaysa nung buhay pa siya na pinapahirap. Puno ng hirap. Masakit na nakita mo siya naghihirap. Saka kahit Nanay Josie nakakaramdam ng sakit. Pati tayo nakakita kay Nanay Josie, nararamdaman natin yung paghihirap ni Nanay Josie. Ramdam natin. Naramdaman natin yung paghihirap niya. Kaya sana gabayan ako ng Nanay Josie sa mga gawin ko pa pagdating sa pagtulong. Sana i-guide ako ng Nanay Josie. Baka Lods, ikwento ka pa ni Nanay Josie kay Lord. O ito yung Jesus tumulong sa akin, ito yung nag-ano sa akin. Malamang pag-bless ka ni Lord, di ba? Kwento ka ni Nanay Josie kay Jesus. Siguro, kwento ko niya. Kasama niya si Lord. Hindi ko ginagawa ko sa kanya nasa pa siya. Dito pa siya sa lupa. Alam niya yung ginagawa ko lahat para sa kanya. Parang siya nabuhay. Yan. Hindi natin na bigyan ng buhay mo. Dahil sa kanya sakit pa lang parang pinapakusahan sa pero. Ramdam ko naman na ina-accept niya. Na-accept niya. Sakit niya binigay sa kanya ng Panginoon. Pero alam naman niya na siguro kukunin na talaga siya ni Lord. Kukunin na siya. Ano na yun? Nasa mapayapa yung paglakbay ni Nanay Josie. Mapayapa ang paglakbay niya. Kahit wala na siya, nakikita pa rin tayo niya. Oo, kahit wala siya. Ramdam pa rin niya. Lang yan, nakasupport pa rin yung si Nanay Josie sa'yo, Lods. Nakasupport pa yan. Nakasupport niya. Nakasupport pa rin. Sige, Lods, mag-iingat kayo sa biyaya Anong oras na? Anong oras ka lahat Mag-iingat kayo sa biyaya. Sana wag ulan. Wag ulan. Wag ulan. Wag ulan, talagang pasma tayo. Sana hanggang pagpunta namin sa sana hindi ulan. One time, makabisita ako ng isang araw sa Diet Loads. Kahit sa burol ni Nanay Josie, isang araw. Isang gabi. Nanay Josie. Sige, kondolin sa iyo, Lods, saka sa pamilya ni Nanay Josie. Nakikiramay ako sa pamilya at sa iyo, Lods, sa nangyari kay Nanay Josie. Lods? Sige, patuloy pa rin sa buhay, Lods, at huwag kang magsawa na tumulong sa nangangailangan na kagaya ng ginawa mo kay Nanay Josie na gawin mo din sa iba. Siyempre, pagpapalayan ka ni Lord, kagabayan ka, tas magkukwento si Nanay Josie, ginawa mong kabutihan sa kanya, bilang pasasalamat, ipapanalangin ka ni Nanay Josie kay Jesus Christ. Para gabayan ka, at siyempre, iligtas ka sa mga kapamakan at sakit. Ayun. Lods, sige, Lods, salamat, Lods, at baka maliit pa kayo, may 2 oras kalahati bagang ang biyahe pa dait. 2 oras kalahati pala. 2 oras kalahati. Lods. Sige, Lods, alam ko malungkot ka. Natural lang yan, Lods, kasi bilang tao nakakaramdam tayo ng lungkot. Sige pa, basta tatagal lang natin mga loob, Kasi lahat ng bagay dito sa mundo lilipas din yan wala naman tayo kumbaga may nauuna lang, may lang. Nauna lang kasi siguro oras na ni Nanay Josie, yan ang talaga yung ng buhay niya, hangganan na ibinigay ni Lord. Ayun na yun. Sige, ingat kayo, ingat. Lods, ingat, sige, ingat.